Lumipat ang eksena sa isang night black market, isang lugar kung saan binibenta ang mga kakaiba at madalas ay ilegal na gamit. Karamihan sa mga items ay ninakaw at ipinasa sa mga middlemen. Puno ng tao at maingay ang merkado ng gabing iyon. Kakabili lang ni Jiang ng bagong lupa, at dito siya dumaan upang magmasid-masid. Karamihan sa mga negosyanteng naroon ay hindi takot sa batas, kaya't nag-ingat siya habang gumagalaw sa paligid. Napuno ang hangin ng mga boses ng mga taong nagtatalo. Dam, totoo ba yan o niloloko mo lang ako? Kung totoo yan, binenta mo na agad dapat. Totoo ba talaga ang presyo? Baka peke lang yan. Putik, ninakaw lang pala to, bulong ng isa. Oy, tahimik ka lang. Hinukay ko pa to mula sa libingan kahapon, bulalas ng isa pa. Oy, bungo yan ng hari noong Ming Dynasty, di ba? Sabi pa ng isang nagulat. Habang naglalakad si Jiang malapit sa isang pwesto, may narinig siyang pamilyar na boses na tumatawad. Bawasan mo pa, 300 na lang. Sumagot ang may-ari ng pwesto. Hindi pwede, walang paraan na ibebenta ko yan sa ganyang presyo. Luminga si Jiang at agad niyang nakilala ang boses, si Li Shoxiong. Nakatayo ito, nakapamaywang, at nakikipagtalo. Tila ba kasing talim ng pana ang ekspresyon ng mukha nito. Galit na sigaw niya, "Tong jade bracelet na binibenta mo ng 2,000, halatang peke. Ibenta mo sa akin ng 300, kikita ka pa rin. Kung hindi mo ibebenta, lilipat na lang ako sa iba." Nang makita ng may-ari ng pwesto na agresibo si Li Shoxiong, agad niyang ibinaba ang boses at sinubukang pakalmayan ito. Sige na, kalma lang, ibebenta ko na sayo." Narinig ni Jiang ang pag-uusap nila at napailing sa sarili. Talagang walang hiya tong si Li Shoxiong, pumunta pa sa black market para lang bumili ng peking jade bracelet. Doon niya napagtanto na kunwari lang palang mayaman si Li Shoxiong para malinlang ang makapal ang mukhang si Kui Jing. Hindi napigil ang mapangiti ni Jiang. Ha! Kui Jing, ang tanga mo. Naloko ka pa ng tulad niya. Bigla na lang tumunog ang isang matalas na tunog ng bakal, isang kutsilyo ang bumagsak sa semento sa pagitan ng dalawang iba pa. Magkaiba man ang disenyo ng mga kutsilyo, pare-pareho silang mukhang mapanganib. Napalingon si Jiang sa pinanggalingan ng ingay. Nasa gitna siya ng kalye nang mapansin niya ang isang maliit na pwesto sa gilid na nagbebenta ng mga kutsilyo. May ilan ding nakatingin sa paninda, pero wala namang bumibili. Napangiti si Jiang, may halong kasiyahan sa kanyang mukha. Nahanap ko na, mahinang bulong niya na puno ng pananabik. Agad siyang lumapit sa pwesto, pumili ng kutsilyong kasya sa kanyang palad, at maingat itong sinuri. Tumangala siya sa tindero at nagtanong, "May mas matibay ka pa ba rito?" Ang tindero, isang matangkad at matikas na binata, ay may tindig na seryoso at diretso sa usapan. Tinuro lang nito ang isang sharpening stone sa ilalim ng display at malamig na sinabi, "Ayan o, panghasa. Kung gusto mong tumibe yan, hasain mo. Kung ayaw mo naman, bumili ka na lang ng kahoy at doon ka maglaro." Biglang napakunot noo si Jiang, halatang naiinis. Mariin niyang sinabi, "Hindi pa rin sapat yan. Gusto ko ng mas matibay pa." Nang maramdaman ng tindero ang masungit na tono ni Jiang, nag-init din ang ulo nito. Bumigat ang kanyang tingin, bumaba ang makakapal niyang kilay, at nagsalita ng may paghihinala. "Ano bang ibig mong sabihin? Nandito ka ba para manggulo?" Nagulat ang tindero nang biglang may mag-vibrate na cellphone mula sa kanyang bulsa, may pumasok na notifikasyon. Nakita niya sa screen na may pumasok na 200,000 yuan sa kanyang account. Napatingin siya, nagtataka kung sino ang nagpadala ng pera. Hindi niya alam na si Jiang pala ang nag-transfer habang kunwari nag-aalburuto. Sa totoo lang, matagal na niyang iniskan ang QR code sa ibabang bahagi ng screen. Ipinakita ni Jiang ang resibo ng matagumpay na transaksyon at ngumiti. "Huwag kang masyadong ma-excite, patikim lang yan ang intensyon ko na bumili." Halos mabulunan sa gulat ang shopkeeper. Agad siyang lumingon sa lalaking katabi niyang naglalaro ng cellphone, Xiao Ziyang. "Halika nga muna rito at bantayan mo ang pwesto." Hindi pa rin lubusang nare-realize ni Xiao ang nangyayari. Samantala, dahil nakatanggap na ng bayad, biglang nagbago ang tono ng tindero. Ngayon ay mas magalang at mahinahon na siya. "Hindi maganda rito mag-usap, halika, ipapakita ko sa iyo ang mas pribadong lugar."
Naglakad sila sa mas tahimik na parte ng kalye. Inihatid ni shopkeeper si Jiang sa isang makipot na eskinita, papunta sa isang bahay na nakatago sa loob. Pagpasok nila, biglang lumiwanag ang mukha ng shopkeeper. Nakangisi, pinaikit ang mga mata at inabot ang isang kahon kay Jiang. Sa loob nito ay may homemade handgun. Boss, eto yun. Gawa lang sa bahay, pero kayang pabagsakin ng manok. Murang-mura lang ang bala, gunpowder at steel balls lang ang kailangan. Ano sa tingin mo? Tiningnan ni Jiang ang baril, tapos ay malamig na sumagot, pass. Hindi sapat. Agad napansin ng shopkeeper na maarte si customer. Saglit siyang natahimik, tila nag-iisip, at muling naglabas ng panibagong produkto. Ito, replika ng classic revolver. Malapit ang disenyo sa mga kilala mong baril. Presyo, 5,000 yuan. May accessories din, 5 yuan kada isa. Ano, interesado ka? Tahimik lang si Jiang. Nakahalukip-kap siya, at bahagyang aninag sa dilim ang kanyang mukha, malalim ang tingin at mahirap basahin. Hindi masama, pero binigyan na kita ng 200,000 yuan kanina. Tapos ito lang ang inaalok mo. Parang hindi naman yata tugma. Ang totoo, inakala ng shopkeeper na bayad na ang 200,000. Pero ang totoo, plano talaga ni Jiang na tumingin ng mas mataas na klase ng armas, hindi basta kalakal sa kalye. Nagulat ang tindero. Anong ibig mong sabihin? Bayad na yun ah. Tumalim ang tingin ni Jiang at seryosong tumugon, deposit pa lang yun. Plano kong gumastos ng 2 milyon dito. Kaya ang gusto ko, mga gamit na karapat-dapat sa presyo. Nang marinig ito at makita ang tindig ni Jiang, halos atakihin sa kaba ang shopkeeper. Namutla ito, napatawa ng pilit, at nagtanong, boss, kung ganyang kalaking order ang pinag-uusapan, anong klaseng proyekto ba ang balak mong gawin? Pumunta ka pa talaga dito sa mismong shop ko. Bossing ka nga talaga, anong susunod? Agad na nakaisip ng palusot si Jiang. Pumikit siya sandali at kalmadong nagsalita, dati hindi ko pinakikialaman ang ganitong maliliit na bagay. Mga tauhan ko ang nag-aasikaso. Pero nitong mga huli, may mga nangyayari kaya ako na mismo ang gumalaw. Basta huwag ka nang masyadong mag-usisa. Ang tanong lang, magagawa mo ba o hindi? Laking ginhawa ng shopkeeper na para bang nakakita ng sadyap buhay. Agad siyang tumakbo palabas, sabay lingon. Boss, sandali lang ha, hintayin mo lang ako. Tahimik na tumayo si Jiang, senyales na pumayag siyang maghintay. Sinigurado ng may-ari ng tindahan na nakalock ang lahat ng pinto at maging ang mga bintana. Dumaikit siya sa pader, bahagyang inangat ang kurtina, at sumilip sa labas para tiyaking walang kaina-hinalang tao sa paligid. Napansin ni Jiang ang maingat nitong kilos, at sa paraan ng paghawak nito sa mga sensitibong transaksyon, na propesyonal talaga ang lalaki. Pagkatapos, nagsalita ang shopkeeper sa mas seryosong tono. Binaba niya ang boses at bumulong kay Jiang, tinatakpan pa ang bibig, tama ang pinuntahan mo. Isulat mo lang ang listahan, saka mo na lang ibigay ang address. 12:00 sa makalawa, puntahan mo ako, tapusin natin ang transaksyon. Maayos na tumugon si Jiang, tahimik na pinakinggan ang bawat salita. Iniisip ng shopkeeper na isang ang malaking tao si Jiang, kaya't buong respeto siyang inihatid palabas. Maingat itong naglakad sa unahan, itinuturo pa ang daan, at nagpaalala, boss, dahan-dahan po kayo. Pagkalabas ni Jiang, isang pamilyar na tinig ang tumawag sa kanya. Oh, si Jiang Xiaoyong pala. Lumingon si Jiang at agad niyang nakilala si Li Shoxiong. Tila tapos na ito sa pamimili at nagkataong nag-cruise ang landas nila. Tila naglalandi ang tono ni Li Shoxiong habang sinasabi, talagang nandito ka sa black market. May tanong ako, bakit parang bigla kang naging galante? At tungkol naman kay Kui Jing, binabaliwala mo na lang siya. Mukhang may mga itinatago ka pang ang yaman, ano? Lalo pang lumapit si Li Shoxiong, ang mukha nitong may balbas halos damaykit sa kay Jiang. Ngunit kalmado lang si Jiang. Napapansin ko, ikaw itong bili ng bili nitong mga nakaraan. Gagayahin mo pa ko. Nagbebenta ng kung ano-ano para lang mabuhay ng komportable. Kanina pa inis si Jiang sa kaangasan ni Li Shoxiong pero piniling niyang manahimik. Bigla niyang naalala ang bagong superpower niya. Napangisi siya. Tama, tingnan natin ang kayang gawin ng bagong abilidad na to. Inactivate ni Jiang ang kanyang superpower, na Mind's Eye.
Ang isa niyang mata ay kumislap ng malamlam na berdeng liwanag, at ang iris pati pupil ay kumikintab. Luminga siya sa paligid, tumingin sa tindero ng armas sa likod niya. Dahil dito, nakikita na niya ngayon ang emosyon ng mga tao sa paligid. Sa ulo ng shopkeeper, isang masayang berdeng emoji na nakangiti. Sa ulo ni Li Shockshong, isang mabigat at kumukulong ubing emoji ng galit. Aba, gumagana nga, isip-isip niya. Pagharap niya kay Li Shockshong, tinuro niya ang hawak nitong item at sinabing may pang-aasar, yan talaga ang pinili mo. At teka, sino ka nga ulit? Oo nga pala, ikaw yung laging nakatelang kay Kui Jing, di ba? Mukhang panay ganitong klaseng mga lumang gamit ang binibigay mo sa kanya para mapansin ka. Well, siguro nga estilo mo yan. Tungkol naman sa kanya, sabihin na lang natin, complicated ang nakaraan namin. Nagpanteng ang tenga ni Li Shockshong. Napansin ni Jiang na namula ng husto ang emoji sa ulo ni Li Shockshong, pula at galit na galit. Nang inig ang panga ni Li Shockshong at biglang pasiga na sinagot si Jiang. Anong sinabi mo? Sa tensyon, lumapit ang shopkeeper at tinanong si Jiang, Boss, kilala niyo po ba siya? Kalmado lang ang sagot ni Jiang habang lumingon sa kabilang direksyon. Ah, siya, hindi naman. Parang buntot ko lang yan eh. Mabuti na lang, dahil VIP guest si Jiang, tinawag ng shopkeeper ang apat niyang malalaking tauhan para protektahan ito. Naiintindihan ko, boss. Kung abala ka, kami na bahala dito. Habang papalayo si Jiang, lumingon pa siya at nagbilin, wag niyo siyang patayin, akin ang buhay niyan. Pagkaalis ni Jiang, lumapit ang shopkeeper at ang apat na goons kay Li Shockshong. Tahimik silang nagmarcha palapit, puno ng tensyon at banta. Isa sa kanila nag-crack ng mga kamao, handang manapak. Kinabahan si Li Shockshong. Di na siya kasing tapang ng dati. Unti-unting umatras, pilit pinapakita ang tapang habang sumisigaw, anong balak niyo, ha? Sinasabi ko sa inyo, ako ay. Pero hindi na siya pinakinggan. Hinugot ng shopkeeper ang isang maikling pamalo. Sa isang mabilis na flick, naging mahabang bakal na latigo. Itinaas niya ito, halos idikit sa mukha ni Li Shockshong. Dito tuluyan ng nagpanik si Li Shockshong. Hindi na siya matapang, namumutla, nanginginig, at halos maiyak, sumuko siya sabay pakiusap, wait lang big bro, usap muna tayo, baka pwede nating daanan sa maayos. Ilang segundo lang ang lumipas, biglang bumagsak ang matabang lalaki at tumilapon sa lupa ng malakas. Hindi siya tinulungan ng mga tao sa paligid, nanood lang sila habang siya'y napapahiya. Pagkaraan ng isang oras, ang mukha at katawan ni Li Shockshong ay puno ng bakas ng mga yapak, matinding pambubugbog ang tiniis niya. Napakasakit kaya gumapang na lang siya sa lupa habang galit na galit, pinagsisipa ang sahig at pabulong na nagmura, Jiang Shaoyong, hayop ka, hintayin mo lang ako. 2 araw ang lumipas sa pabrika sa bagong baylang lupain ni Jiang, nakatayo siya sa likod ng isang bukas na container at nakatitig sa mga gamit. Biglang lumitaw ang abiso ng sistema. Mas mahigit misyon, battle ready, kumpleto. Mas mahigit plus 10 system points. Mas mahigit kasalukuyang puntos, 20. Mukhang naging maayos ang naging transaksyon ni Jiang sa black market. Sa harapan niya, nakatambak ang mga AK rifles, long-range guns, at 12-12 ng bala, mas malaki pa sa inaasahan ang naging resulta. Isa pang abiso ang lumitaw. Mas mahigit nakatanggap na gantimpala, Physical Enhancement Potion Plus 1. Sa kamay niya ay may hawak siyang pang-inject, isang item na kaloob ng sistema na kumikislap at nagpapaliwanag ng kalahati ng kanyang mukha. Wow, may nakuha talaga akong enhancement potion. Bulalas niya. Hinawakan niyang mahigpit ang pang-inject, halos kasinlaki ng kanyang palad, at masiglang sinabi, at may plus pa. Tumaas ang determinasyon ni Jiang. Ipinatong niya ang kaliwang braso, at gamit ang kanan, itinaas ang pang-inject para iturok ang pampalakas ng katawan. Daing niya, habang pinipigil ang kirot. Nararamdaman niyang tila sasabog ang lakas sa katawan niya. Pagkalipas ng 1 minuto, nadagdagan ng 2 points ang kanyang lakas. Nakasuntok siya sa ere, pinagmasdan ang kanyang kamay. Ang average na lakas ng isang normal na lalaki ay 5. Ngayon, halos 40% mas malakas na ako. Binuksan niya muli ang system shop. Physical Enhancement Potion dagdag 1, minus 20 points.
Survival Kit, minus 2 points. Manual Refresh, minus 2 points. Nagdesisyon si Jiang, kailangan kong magdagdag pa ng isa. Hawak ang panibagong pang-inject, seryoso na siya ngayon. Kung may ganitong advantage, dapat e-max ko na to. Pagkatapos ng ikalawang injection, halos nagniningas na ang katawan niya sa lakas. Hindi niya makontrol ang kapangyarihan na dumadaloy sa kanya. Sa 8 points ng stamina, higit 60% mas malakas na ako kaysa sa ordinaryong tao. Subukan kong humanap ng target. Napansin niya ang ilang bakal na nakasandal sa pader. Oh, perfect. Kinuha niya ang isa, tumutok, at sinipa ng malakas. Bang! Tumilapon ang bakal at bumaon sa pader. Nabali ito at nabasag pa ang bahagi ng dingding. Haha, kaya kung gawin to gamit lang ang paa ko. Kumpiyansa na siya ngayon. Kahit pa sa mga early stage na zombie, hindi na siya natatakot. Pagkatapos ma-absorb ng katawan niya ang lakas, bumalik siya sa normal. Pinagmasdan ang kanyang kamao, saka tumingin sa tambak ng armas sa truck. Di naman ito gaanong malaki, mas ligtas kung ilagay sa space pocket. Itinaas niya ang kamay na may suot na singsing. Agad na sinipsip ng space pocket ang lahat ng crate sa ere, at sa isang iglap, wala nang laman ang buong truck. Tumingin siya sa labas at napaisip. Sa makalawa na ang simula ng apocalypse, kailangan kong pag-isipan kung may kailangan pa ba akong gawin. Halos buo na ang kanyang paghahanda, may tagwan malayo sa syudad, pagkain para sa 10 taon, kumpletong armas, at mataas na physical stats. Ngunit isang bagay pa rin ang bumabagabag sa kanya. Naalala niya ang matandang lalaki na naloko niya para ibenta ang bahay kapalit ng lahat ng ipon nito at ng apo. Bumigat ang loob niya habang bumabalik sa isip ang sinabi ng matanda, "Hindi ko kayo nililihim, Mr. Jiang, lilipat na ng paaralan ang apo ko at kailangan naming ng bahay para maging matatag ang buhay namin. Ilang beses ko na ring nilibot ang lugar na to, at ang bahay niyo lang ang binibenta. Sana di niyo pagsisihan ito, Mr. Jiang." Napabuntong hininga si Jiang. Hindi niya mapigil ang makaramdam ng konsensya. Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan ko sa apocalypse, lahat ng kasinungalingan at panlalamang, hindi ko pa rin kayang baliwalain ang paghihirap ng iba. Hinaplos niya ang kanyang noo, puno ng pagka-frustrate. Pinaghirapan nilang ipunan ang perang iyon, at ngayon, baka mamatay lang sila sa apocalypse. Naglakad na siya palayo, habang nag-iisip ng plano para sa matanda at sa apo nito. Bahala na, magpapadala na lang ako ng mga essential supplies. Kung hanggang saan sila makakasurvive, sila na ang bahala. Isipin ko na lang nakabayaran ito sa pagtulong nila sa akin, kahit hindi nila alam.